So, sa April, mga kapiksi, nakikita natin na makakabawi yung inyong relationship, okay? Kasi di ba kanina, nakikita natin na parang nagkakaroon kayo ng tampuhan ng iyong partner or specific person. Dito naman, guys, bibigyan ka ng second chance ni universe para maayos yung relationship nyo, para maitama yung mga pagkakamali, para magkaroon ng second chance na maging masaya ulit yung love life nyo. So, reconciliation ito, guys. Happiness, no? At saka parang parang pasisiyahin ka rin, pakikiligin ka rin ng person mo. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half 2024 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, yung first half, mga kapiksi, yan yung January to June 2024. Meron din tayo, guys, yung yearly or annual kapalaran natin. Meron tayong pera kapalaran, meron tayong blessings kapalaran ngayong 2024. So, yan yung mga 2024 kapalaran series natin dito sa ating channel. Hanapin nyo na lang yung playlist, mga kapiksi. Nandyan lang sa ating YouTube channel. So, dito naman, magfo-focus tayo sa first 6 months ng 2024. Tingnan natin, guys, no? Unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong first half ng 2024. Alright, so ito mga kapiksi, maganda ito kasi for some of you, maaring nakaka-recover kayo sa inyong mga kalusugan, guys. So pag sinabing kalusugan, ito yung mga emotional health nyo, physical health, mental health, and even yung spiritual na aspeto ng buhay nyo. Pero nandun pa kayo sa healing process, guys. Hindi pa kayo completely healed, no? Pero may progress, may pag-usad, may kumbaga nasa recovery stage. And syempre tuloy-tuloy lang 'yan, 'di ba? Parang ano lang 'yan, guys, pag nagkasakit kayo, 'di ba? May inom kayo ng antibiotics 7 days. Kapag ka ganun, hindi naman agad-agad sa loob ng 7 days magaling na kayo, 'di ba? Sometimes kahit tapos na yung 7 days, hindi pa rin nagti-take effect agad-agad yung gamot. After lang tsaka nyo ma-experience na healed na pala kayo. So ngayon nandun, kumbaga itong energy na to, nandun kayo dun sa loob ng 7 days na umiinom pa kayo ng gamot. So nasa recovery stage pa kayo, mga kapiksi, healing process. And hindi naman yan minamadali, mga kapiksi. So take your time. If ever na nakaresonate kayo, mga kapiksi, sa mga emotional pain, meron tayong Ho'oponopono Subliminal, no? Maaaring makatulong sa inyo yan. So pwede nyo pakinggan. Meron din tayong Subliminal for good health, mga kapiksi. And syempre sa kalusugan, number 1 advice ko is magpa-check up sa mga doktor, sa mga manggagamot, kasi sila yung mga tamang tao na may karapatan mag-diagnose ng nararamdaman nyo, di ba? And makakapagbigay ng karampatang lunas sa inyo. So, wag nyong i-take for granted. Again, no? Yung kalusugan, yan yung number 1 na dapat na pinagtutuunan nyo ng pansin sa buhay nyo. Health is wealth, mga kapiksi. Mas mahalaga pa yan kesa sa pera, guys. Okay? So, magpa-check up, mga kapiksi. For some of you, maaari meron kayong ma-experience na medyo gugulo yung isipan nyo, magkakaroon kayo ng cloud vision or clouded thoughts, mga kapiksi. Pwedeng, pag sinabing clouded thoughts, cloud vision, naguguluhan or nagdidilim yung paningin. Hindi naman sa nagdidilim, kasi ano na yun, exage na yun, yung medyo naguguluhan lang kayo, okay? So, sa mga ganitong pagkakataon, guys, magdasal lang kayo at mag-meditate. Yung meditation, guys, nakakatulong yun sa mga ganitong pagkakataon, kasi pag nagme-meditate kayo, nagsusubside yung momentum of thoughts nyo and lumiliwanag yung isipan nyo. Again, guys, meron din tayo nyan dito sa ating channel. Lahat na nga nandito. Hanapin nyo lang yung Tagalog guided meditation. Scroll lang kayo, guys. Nandiyan na yun sa homepage natin. Kung hindi kayo marunong mag-meditate, guys, pwede nyo yun pakinggan. Doon kayo magsimula, mga kapiksi. Alright? And then, ito naman, guys, may magpapatibok naman ng inyong puso. For some of you, you will build a good relationship with a specific person. Pwedeng romantic ito, mga kapiksi.
babae, no, o kaya female, feminine energy. Sa relationship, pwedeng he, she yung relationship nyo, o kaya she, okay? And then, for some of you naman, pwedeng girlfriend na girl body, ganyan, kaibigan na babae. O kaya naman, kamag-anak, pinsan na babae, mga ganyan. Pero feminine energy, you will build a close bond with this person. Magiging close kayo nitong person na to, mapalapit ka sa kanya, magiging maganda yung connection nyo nitong person na to, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga mensahe para sa inyo guys, ng inyong mga gabay. So tingnan natin yung mga ganap naman sa inyo gamit itong deck na to guys. So shuffle ko to. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong yumaman ngayong 2024 mga kapiksi. Huwag na kayo magpahuli, mag-avail na kayo ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, no, dahil ngayong January ay magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Scorpio, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito'y 6 months, diba mga kapiksi? Itong spread na to ay para dun sa first quarter, so January, February, March. Pero anytime na mapanood yung video guys, or anytime within first quarter, pwede nyo ma-experience itong mga energy na to. So, yung sa una guys, medyo negative to guys, kasi for some of you, maaari kayo nagkakaroon ng trust issue with a specific person in your life. So, parang broken trust, ganyan, nasisira yung tiwala nyo, pwedeng dahil sa relationship ito, pwedeng sa relationship ito na romantic relationship. And ang reason nito mga kapiksi is because masyado nyo nakikita yung mga flaws, no? Yung mga pagkakamali, masyadong nakafocus sa mga flaws, sa mga pagkakamali ng specific person na yan. For some of you, pwedeng hindi nila namimit yung mga ini-expect nyo sa kanila, mga kapiksi, kaya kayo na-frustrate, no? Kasi kumbaga, for example, gusto mo na palagi kanyang tinetext araw-araw, pero hindi niya nagagawa for some reason. So, doon pumapasok yung frustration, tapos parang nagpa-promise siya, pero hindi niya nagagampanan, kaya nawawalan ka na ng tiwala dito sa person na to. So, may frustration. At the same time, pumapasok na rin yung mga duda. Kumbaga, nagsisimula ka ng magduda dun sa person na yun. And kapag ito'y lumala, mga kapiksi, maaring mauwi sa hindi magandang pagsasama, di ba? O kaya baka lumala, no? Yung inyong iringan, yung pagkakaroon ng disharmony sa relationship. So, dapat agapan nyo ito. Mga kapiksi, kumbaga especially kung nasa early stage pa lang kayo guys, wag nyo nang hayaan lumala. Kasi kapag lumala ito guys, mahirap mag-reverse engineer ng inyong belief system kasi masyado na kayong mabobombard ng 3D ng evidence sa inyong physical reality. Okay? And ito naman guys, sa February, masyado kayong maraming responsibilities, parang masyado kayong maraming mga problema, no, obligasyon sa buhay. Yung iba sa inyo guys, kahit na malaki yung sinusweldo nyo, let's say for example, medyo nakakaangat-angat kayo sa mga sweldo ng pangkaraniwang mamamayan, 'di ba? Yeah.
kumbaga above minimum, no? Kasi 'di ba meron tayong mga minimum wage. Magkano na ba ngayon? Hindi ko alam, sorry. Mga minimum wage, 'di ba? Tas iba-iba pa ng rate 'yan. Depende kung sa probinsya ka, 'di ba? May provincial rate, merong Manila rate na tinatawag 'yan. Pero yung iba sa inyo, kahit na above minimum yung inyong sahod, parang masyado kayong maraming responsibilities, kaya parang hindi siya then agad-agad, kumbaga parang hindi nyo nararamdaman na mataas yung sahod nyo, okay? At saka parang you are so, hindi naman sa independent, pero parang ganon, parang hindi kayo masyadong mahingi ng tulong hanggang kinakaya nyo, kakayanin nyo. And okay lang naman yun, guys, pero scream if you must, 'di ba? Kung kailangan nyo humingi ng tulong, gawin nyo para hindi naman kayo malubog sa kumunoy, kasi pag kinaya nyo lahat, kumbaga parang kayo lahat, walang tumulong sa inyo, sometimes nakaka-burnout din, sometimes nakaka-stress din, minsan, okay? So mas maganda na yung humingi kayo ng tulong sa ibang tao, mga kapiksi. And ito namang March, mga kapiksi, ito naman sobrang ganda, kasi parang bibigyan ka naman ng chance ni universe na mag-manifest yung mga desires mo. And ito, makakahinga ka ng maluwag, mga kapiksi, kasi itong mga hinaing mo, itong mga problema ito yung mga problema and challenges, guys, no? Yung iba sa inyo, 'di ba, masyado na kayong nade-depress, parang mababawasan yung burden nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, makakahinga kayo ng maluwag-luwag, okay? Mababawasan ng konti yung mga burdens nyo, especially kapag sinunod nyo yung advice na humingi ng tulong sa ibang tao kung kinakailangan. And may chance na makapagpahinga kayo, mga kapiksi, may chance na makabawi kayo para sa sarili nyo. Kumbaga parang it's all about you naman, no? Hindi lang yung obligations mo. May chance na makabangon ka para pagtuunan mo ng pansin yung sarili mong needs, yung personal needs mo. Hindi lang yung para sa mga obligasyon mo sa pamilya mo. So i-mind mo yan, guys, no? Tsaka makakita ka ng manifestation mo, movement sa mga bagay na manifest mo. So i-mind mo to, guys. Mind me time, mind peace of mind, yan. Mind, makahinga ng maluwag, yan. Masaya yan. So i-mind nyo yan sa comment section. So, eto naman, okay, wow. So, maganda naman ito. Ito naman, April, May, June. So, sa April, mga kapiksi, nakikita natin na makakabawi yung inyong relationship, okay? Kasi, di ba kanina, nakikita natin na parang nagkakaroon kayo ng tampuhan ng iyong partner or specific person. Dito naman, guys, bibigyan ka ng second chance ni universe para maayos yung relationship nyo, para maitama yung mga pagkakamali, para magkaroon ng second chance na maging masaya ulit yung love life nyo. So, reconciliation ito, guys. Happiness, no? At saka parang parang pasisiyahin ka rin, pakikiligin ka rin ng person mo. Parang kung baga, yung mga naipangako niya sa'yo dati na hindi niya nagawa ngayon, gagawin niya, or parang isa sa katuparan niya yung mga broken promises niya na magpapakilig sa inyo. Alright? And although for some of you, syempre may mga times na ito medyo mag-aaway pa rin ng konti kapag hindi nagkasundo, which is normal naman, guys. Sa relationship, no, mga kapiksi, hindi pwedeng hindi nag-aaway. Parte yan ng buhay para magkaroon kayo ng growth and development sa inyong relationship. Pero kahit na nag-aaway kayo, mga kapiksi, nakikita natin na nandun pa rin yung love sa isa't isa. Love and respect, mga kapiksi. Strong earth signs energy, mga kapiksi. Capricorn, Taurus, Virgo, for some of you, maaring may earth element ka sa iyong natal chart. And for some of you, guys, kung kayo ay nagkaroon ng mga financial losses, financial constraints, ibig sabihin na medyo nalugi kayo sa kaperahan, medyo may problema kayo sa pera, no? Yung iba sa inyo, guys, magkakaroon kayo ng mga ibang choice or ibang opportunity para ma-resolve yung mga pera problems nyo. So, for example, kung ikaw ay empleyado lang, hindi kasya yung sweldo mo, parang magkakaroon ka ng chance na magtinda, mag-sideline, mag-side hustle, mag-part-time job, ganyan, para mapunan yung iyong
kakulangan sa pananalapi from your full-time job. Okay? So, ito i-mind nyo to guys. Mind reconciliation, second chances, mind opportunities, ganyan. Para ma-experience nyo siya ngayong second half ng 2024. Okay? So, yan ang iyong reading. Scorpio, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, yung mga pinapamain ko sa comment section, email nyo na ako, kaya i-claim nyo para ma-align kayo dun sa energy ng reading and ma-experience nyo yung mga positive energies. Ito yung ating 2024 kapalaran guys, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.